Si Marcos Laman ay isang CEO na kilalang kilala sa kanyang matigas na ugali. Gagawin niya ang lahat upang mapatalsik ang kanyang sekretarya, si Lisa V. Buenavista, dahil sa labis na pagkasuklam sa kanya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, darating ang araw na siya na mismo ang maghahabol kay Lisa upang bumalik sa kanyang kumpanya. Sigurado ka na ba talaga dito? Totoong kaibigan na ba tayo? Tanong ni Elle sa kanyang kaibigan na nasa kabilang linya, umaasang maaaring magbago pa ang isip nito. Oo naman, kaibigan. Nandyan ka na. Aatras ka pa ba? Sagot ng kanyang kaibigan. Napabuntong hininga na lamang si Elle. Pwede ka pang umatras, pero kailangan mo lang ng lakas ng loob, sabi ni Elle. Ayoko nga. Oo na. Itutuloy ko na lang ang pag-a-apply ko. Huwag lang talaga akong liligawan ng kakilala mong iyon. Hindi ko naman siya type, ang yabang-yabang niya. Wala naman siyang ipagmamalaki, reklamo ni Elle, hindi na pinatapos ang kanyang kaibigan. Yun naman pala eh. Sige. Unahin mo na ang pag-a-apply mo bago ka pa mahuli sa interview, utos nito na nagpaalam na. Oo na nga. Sige, bye na, kaibigan, paalam ni Elle habang pinatay ang tawag. Nakakainis, kung hindi lang ako natalo sa challenge niya, sana wala ako dito ngayon, giit pa ni Elle habang naglalakad patungo sa harap ng isang malaking kumpanya, Lehman Global Solutions Incorporation. Pagdating ni Lisa V., ang pangalan ng kumpanya ay agad na pumasok sa kanyang isip. Sa kanyang pagtingin, agad itong kapansin-pansin dahil sa malalaking titik na nakasulat dito. Pinahaplos niya ito. Masyadong fashionable ang kaibigan kong iyon. Kaya naman talagang maaasahan ko siya pagdating sa pagpili ng mga susuotin. Hindi kasi siya magaling pumili ng mga damit. Lagi nga siyang sinasabihan na para daw siyang manang sa kanyang pananamit. Perfect ang sexy-sexy ko today, sabi ni Elev habang tinitingnan ang sarili. Ngumiti siya sa kawalan at nagsimulang umakyat ng hagdang-hagdang 7 palapag bago makarating sa entrance ng kumpanya. Hello, miss. Magandang araw, bati sa kanya ng gwardya pagdating niya sa entrance. Hi po, Manong Gwardya, nahihiyang sagot ni Elle. Ano pong maitutulong namin sa inyo, miss? Mahinahon na tanong ng gwardya. Grabe ka naman, Manong. Kakakita pa lang natin, tinatanong mo na ako kung ano ang maitutulong. Hoy, Manong, masama yan ha. May asawa ka na ata, biglang sagot ni Lisa, na ikinagulat ng gwardya. Maging ang mga janitor na abala sa paglilinis ay hindi nakaiwas sa kanyang sinabi, kaya't marahan silang natawa. Sa edad ni Elle, tila siya'y masyadong inosente sa mga bagay-bagay. Ang mas malala pa roon, may pagkalogs din siya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, miss. Ang tanong ko ay kung ano ang sadya mo rito, kung anong layunin mo sa kumpanya, paliwanag ng gwardya. Ikaw kasi, Manong. Linawin mo po, reklamo ni Elle, kaya't napakamot na lamang sa ulo ang gwardya. Mag-a-apply po akong sekretarya. Narito po ang aking resume, sabay abot niya sa gwardya ng resume na ginawa ng kanyang kaibigan. Sige, miss. Umakyat na lang po kayo sa 10th floor. Isa lang po ang silid doon, naroon po si Sir, tugon ng gwardya at ipinaliwanag pa kung saan siya dapat pumunta. Sige po, salamat, sagot ni Elle. Walang anuman, miss. Ayusin mo lang po ang pakikipag-usap kay Sir. Mukhang mainit pa naman ang ulo niya, habilin pa ng gwardya. Bakit po, mainit? Nabilad po ba sa araw? Takang tanong ni Elle, na biglang napaisip. Wala namang araw ngayon, umaga pa lang. Bakit kaya uminit ang ulo niya? Pag-usapan ni Lisa V sa sarili. Kasi, baka wala siya sa mood. Baka napag-alitan na naman siya ng nanay niya, paliwanag ng gwardya, na ikinabahala ni Elle. Kaya mag-iingat ka, miss. Baka ikaw pa ang pagbuntunan ng galit ni Sir, aniya pa. Manong gwardya, tinatakot niyo naman ako, sagot ni Elle na may halong biro. Nagsasabi lang ako ng totoo. Miss, natatawang sagot ng gwardya. Kumakamot-kamot sa ulo si Elle habang umalis siya sa gwardya at hinanap ang elevator. Samantala, nang makaalis na si Elle, mabilis na lumapit ang janitor sa gwardya. Ano sa tingin mo, Manong? Papasa kaya siya? Tanong nito na hininaan ang boses. Si Elle ang tinutukoy niya. Nagkibit balikat ang gwardya. Ewan ko lang, hindi natin alam ang kapalaran niya. Pero sa tingin ko, hindi siya masyadong mabilis. Gets tugon ng gwardya. Tingin ko rin, maganda sana siya,
Pero mabagal pump up, sagot din ng janitor na natatawa pa. Pagkatapos hanapin ni Elle ang elevator, pinindot niya ang button at hinintay na bumukas. Pagkabukas, tumambad sa kanya ang isang lalaking naka-formal attire at ang elevator girl. 10th floor, sabi ni Elle. Sa floor number 10 po, ate, sabay na pag-import ni Lisa V at ng lalaki sa elevator. Nagkatinginan silang dalawa, mag-a-apply din kaya siya. Sana hindi siya matanggap, ako na lang dapat, pakiusap ni Elle sa kanyang isip. Napansin ni Elle na habang nakatingin sa kanya, ang lalaki ay tila kinukunan siya ng noo. Kaya't ginaya niya rin ito. Who said that you're allowed to go to the 10th floor? Tanong ng lalaki. Ay, English speaking pa. Ang hirap naman, required bang mag-English dito? Patay, baka hindi ako matanggap. Mahina pa naman ako sa English, bulong ni Elle sa sarili bago siya sumagot. Don't English me, you're not a foreigner, sagot niya sa lalaki. Paimpol namang natawa ang elevator girl sa sinabi niya. Goodness gracious, what freaking foreigner do you mean? Naguguluhang tanong ng lalaki. Ay, naiba na pala. Bakit hindi sa akin nasabing iba na pala ang tawag doon? Muling pag-usap ni Elle sa kanyang sarili. Gawain niya talagang kausapin ang sarili niya. Oo, foreigner nga. Time test lang kita kung talagang magaling ka sa English. In fairness, magaling ka naman, paliwanag ng lalaki. So who told you that you're allowed to go to the 10th floor? Tanong ulit ng lalaki. Kailangan bang may parental consent bago pumunta roon? Hindi ako na-inform eh. Napakamot ulit sa ulo si Elle habang sinasabi iyon. Alam ko na, sasabihin ko na lang na wala akong magulang kaya wala akong dalang parental consent. Totoo naman eh, wala naman talaga akong magulang, pag-usap na naman niya sa sarili. What I want to know is who told you that you're allowed to go there? Pag-ulit ng lalaki na mukhang naguluhan sa sinabi ni Elle. Doon ka rin naman pupunta. Sino bang nagsabi sa'yo na pwede kang pumunta roon para makapagpaalam ako? Tanong ni Lisa V pabalik sa lalaki. It's my own decision, naiinis na sagot nito. Yun naman pala ganun na lang din sa akin. Sarili kong desisyon na pumunta roon. Okay na. Happy na, katwiran naman ni Elle. You can't go there. Simple, maautoridad na sagot ng lalaki. Wow ha, para ano? Para ikaw lang ang makapag-apply at ikaw din ang makuhang sekretarya. Ano ka, sinuswerte over my dead body, naiinis na kontra niya sa lalaki. Oh, English yun na. Ang galing ko doon May silbi din pala ang mga natutunan ko kay Rose, pag-usap na naman niya sa sarili. Ang tinutukoy niyang Rose ay ang kaibigan niya. Gulat namang napalingon kay Elle ang elevator girl at laglag pa ang panga nito. Ate, tawag ni Elle sa elevator girl matapos niyang mapansin iyon. Yung bibig niyo po, nakanganga. Itikom niyo. Alam ko namang maganda ako Baka kasi maglaway kayo o mapasukan ng langaw, sabay tingin kay lalaki. Baka mapasukan ng langaw, kaya isarado niyo na, tatawang saad niya pa. Lalo namang nanlaki ang mga mata ng elevator girl, pero sumunod naman siya sa sinabi ni Elle na itikom ang bibig. Ilang saglit pang nakatitig sa kanya ang elevator girl bago nito inalis ang tingin at pahaw na umiling. Inggit siguro kasi mas maganda ako kaysa sa kanya. At mas maputi, ganun na ba ako kaganda para kainggitan, aniya pa sa sarili. What did you say? Tanong ng lalaki na bigla. Si ate, kausap ko. Manahimik ka sa pagkakataong yun, matigas na sagot ni Elle. Sa isip-isip niya, masyado na itong PayPal. Pasalamat siya, gwapo siya, pero ekis pa rin siya sa akin. Ang pangit ng ugali dagdag pa niya sa kanyang isip. Nang bumukas ang elevator, mabilis na lumabas si Elle. Narinig pa niya ang pagtawag sa kanya ng elevator girl, pero hindi niya ito pinansin. Tuloy-tuloy siyang lumabas at bumungad sa kanya ang isang pinto na may nakasulat na, Office of Paul Ethan V. Lehman. Kakatok na sana si Elle nang mapansin niyang nasa tabi na pala niya ang lalaki. Hindi na siya nakipag-ugnayan at 3 beses na magkakasunod siyang kumatok sa pinto, ngunit hindi pa rin ito bumubukas. Ilang sandali na siyang naghihintay, subalit wala pa rin talagang nangyayari. Kung titignan mo lang ako, napakawalang kwenta mo naman pala, bigla niyang sinabi sa lalaki. Wala man lang ginawa ang lalaki kundi tumitig sa kanya habang nakakross ang mga kamay nito sa dibdib. Ikaw kaya ang kumatok dito para may mamban sa ekonomiya, patuloy niyang banat habang nagtataray.
Keep rolling your eyes, sagot ng lalaki habang may kinuha sa bulsa. Pagkaraan ng ilang segundo, inilabas nito ang isang card. Maybe you'll find your brain back there, dagdag pa niya habang nakangiti. Pagkatapos noon, bumukas na ang pinto at tuloy-tuloy na pumasok ang lalaki. Naiwan naman si Elle na nakanganga sa labas. Wait, what? Mahinang sambit niya sa sarili. Totoo ba ta? Hindi kaya. Napatingin siya muli sa pangalang nakadikit sa wall malapit sa kaliwang bahagi ng pinto. Siya si Paul, natapik ni Elle ang kanyang noo sa katangahan niya. Ngayon si Paul envy. Ang tanga mo. Buisit. Paano na to? Anong gagawin ko? Hindi ako nito tatanggapin, panigurado. Hihingi na lang kaya ako ng tawad. Ang tanga mo kasi, ELV. Ang tanga-tanga mo kahit kailan, panenermon niya sa sarili. Napalunok na lang siya ng sariling laway bago siya umayos ng tayo at pinipilit ang sarili na pumasok sa loob sa kabila ng hiya na nararamdaman niya. Ngayon, kailangan ko to. Baho na to, bahala na, aniya sa sarili. Hello, sir, nauutal na bati ni Elle sa lalaki nang tuluyan na siyang makapasok sa opisina nito. Nanginginig pa rin ang tuhod niya dahil sa kaba at hiya. Samantalang si Paul ay nakaupo sa kanyang swivel chair, pinaglalaroan ng ballpen sa mga daliri niya. Kunot-no itong nakatitig sa kanya, mukhang inaasahan na talagang papasok si Elle sa kabila ng mga sinabi niya kanina. Tell me about yourself. Nagulat si Elle sa agad na tanong ng lalaki. Hindi man lang ako binati. Sa bagay, ano pang silbi ng pagbati niya sa akin kung kawalang hiyaan ang nagawa ko sa kanya? Hindi ko tuloy naintindihan ang sinabi niya, saad ni Elle sa sarili. Po, tanong niyang nauutal pa. I will only repeat the question once, striktong tugon ni Paul na mas lalong nagpakaba kay Elle. Tell me about yourself, pag-uulit niya sa tanong. Hala, napagpraktisan na namin ni Rose yang tell me about yourself, na tanong na yan, eh. Ano nga yun, tanong ni Elle sa sarili habang iniisip ang sagot. What now? Sisigat ka ba o palalabasin na kita, nagbabantang tanong ni Paul. Teka lang, sir, ito na nga, sisigat na. Giit ni Elle, sabik na ipakita ang kanyang kakayahan. Kinlaro muna ni Elle ang kanyang lalamunan bago siya nagsalita. My name is Elle Buenavista. I'm 22 years old. Stunning. I am an organized and detail-oriented person. I excel at managing schedules, coordinating meetings, and handling correspondence efficiently. Puno ng kumpiyansa ang kanyang sagot. Oh ha, akala mo, napaghandaan yata namin ni Rose ang tanong na yan. Thanks to Google, wika niya sa isip. Nakatitig si Paul sa kanya, tila naguguluhan. Naisahan ako ng babaeng to. Mukhang na-review niya yun. Pero hindi pwede yun. Tignan na lang natin, pahihirapan kita, bulong niya sa sarili. Ngayon, kahit si Paul ay kinausap na rin ang kanyang sarili. Ano, sir, pasado na ba ako? Kailan ako magsisimula? Tanong ni Elle matapos ang ilang segundo ng katahimikan. Sinong nagsabing tapos na tayo? May itatanong pa ako, pigil ni Paul. Why should I hire you? Paktay, hindi namin to napaghandaan. Akala ko isang tanong lang, marami pala, kinakabahang wika ni Elle sa sarili. Because I'm applying to be your secretary, sagot niya na may lakas ng loob. Nalaglag ang panga ni Paul sa narinig na iyon. Pinipilosopo mo yata ako, laliman mo ang sagot mo, reklamo ni Paul. O sige, I want to be a free diver, sagot ni Elle. Free diver? Anong kinalaman nun sa pagiging secretary? Tanong ni Paul na mukhang naiinis na. Sabi mo, sir, laliman ko kaya ang sagot ko. Free diver ba? Pumupunta yun sa ilalim ng dagat, katwiran ni Elle habang kumakamot sa ulo. I can't believe you, senggal ni Paul habang umiiling-iling. Maging professional ka naman sa sagot mo, Miss Elle. Anong gusto mong maging paglaki ko? Gusto ko pong maging teacher para maturuan ko ang mga batang magsulat at magbasa, sagot ni Elle. Napatapos sa kanyang noo si Paul. Ayusin mo naman. Palayo ng palayo ang sagot mo, Sabi ko, make it professional, hindi kung anong professional na trabaho, paliwanag niya pa. O sige, ibang tanong na lang. What is your edge with other applicants? Pag-iiba ni Paul sa tanong. Sa kanila po, hindi ko alam. Sa akin, sinabi ko na kanina, I'm 22 years old, stunning nga po, sagot ni Elle, dahilan para makay ni Paul ang kanyang kamao dahil sa sobrang pagtitimpi. Lord, have mercy on me,
Nakatingalang sabi ni Paul, tila gusto niyang tawagin ang lahat ng santo para magdasal na bigyan pa siya ng mahabang pasensya. Hindi edad mo ang tinatanong ko. Sabi ko, ano ang edge mo kumpara sa ibang mga applicants, paglilinaw niya. Ano ang edge ko kumpara sa ibang mga aplikante? OMG. Alam ko na, sir, bahagyang sagot ni Elle na tila puno ng sigla. Ano? Tipid na tanong ni Paul. Ed Sheeran po, sagot ni Elle na may ngiti. Nang marinig iyon ni Paul, hindi siya agad nakasagot at sinaman lamang ito ng tingin. Ay, mali ba? O sige, Ed kaluwag na lang, dagdag pa niya, para lalong mapaikan si Paul. Are you serious, Miss Elle? Talagang nag-a-apply ka para maging secretary? Tanong ni Paul na may halong pagdududa. Oo naman po, sir. Bakit ganun ang tanong mo? Wala namang ibang aplikante kundi ako. Hindi ba, katwiran ni Elle? Wala nang gustong maging secretary mo kasi sobrang sanggit mo raw, dagdag niya sa isip. Dahil may punto si Elle, pinagbigyan na siya ni Paul. O sige, bibigyan kita ng last chance. Last mo na to, ha? Siguraduhin mong aayusin mo ang sagot mo, sabi niya. Game, sagot ni Elle na tila handang-handa na. Okay, may mga espesyal ka bang kakayahan? Tanong muli ni Paul. Wala po, ganda lang, sagot ni Elle. Sa narinig na iyon, biglang nag-init ang ulo ni Marcos. Hinagis niya ang resume ni Elle. Get out of my office now, sigaw ni Marcos. Pero, sir, pigil ni Elle habang pinupulot ang resume niya mula sa sahig. Wala nang pero-pero. Sabi ko, get out of my office now, patuloy ni Marcos sa pagsigaw. Sige na, sir, pagbigyan mo na ako. Isang chance pa po, pakiusap ni Elle. Lalabas ka o ipapatawag ko ang secretary, banta ni Paul. Bigla siyang kinabahan. Lalabas na nga, sagot niya, at dali-dali na siyang tumakbo papunta sa pinto. Sa pagbukas ni Love ng pinto, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na mukha, kaya't napakurap siya. Ma'am Janet, banggit ni Elle sa pangalan ng matandang babae, na nagulat naman. Kilala mo ako, sino ka? Iya, malumanay na tanong ng matandang babae. Ako po si Lisa Buenavista. Natatandaan niyo pa po ba yung nagbigay sa inyo ng painting tungkol sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng bundok? Ako po yun, paglalarawan ni Lisa habang nagpapakilala. Oh my God, ikaw na pala yan, Ilab. Ang laki mo na, ha? Natutuwang wika ng matanda matapos siyang maaalala. Hindi niya napigilan ang sarili na yakapin si Ilab, at kahit nabigla, umakap na rin si Ilab pabalik at unti-unting napangiti. Teka, ma'am, kilala mo po siya? Tanong ni Paul na puno ng pagtataka. Ang matandang babae ay nanay niya. Kilalang kilala ko siya, tugon ng matanda. Sigurado ka po ba, ma'am? Baka nagkakamali ka lang po, paninigurado ni Paul. Kilala ko nga siya. Bakit parang mas marunong ka pa sa akin? Sagot ng matanda, dahilan para pasimpleng matawa si Elle. Ngunit nang masama siyang tignan ni Marcos, pinigilan niya ang sarili na matawa. Hindi naman sa ganoon, ma'am. Gusto ko lang pong makasigurado, paliwanag ni Paul. Hindi na siya sinagot ng kanyang nanay at bumaling lamang ito ng tingin kay Elle. Ano bang ginagawa mo rito sa opisina ni Paul? Ilab, tanong ng matanda. Nag-a-apply po sana akong secretary ni Sir Paul, kaso hindi niya po ako tinanggap. At o nga po, pinapaalis na po niya ako, paliwanag ni Elle. Sumama ang mukha ng nanay ni Paul sa narinig. Totoo ba yun, Paul? Hindi mo siya tinanggap? Tanong ng matanda sa kanyang anak. Yes, ma'am. Hindi po kasi siya fit sa posisyon bilang secretary, kaya I rejected her application, sagot ni Paul. Kung ganoon, turuan mo siya kung paano magiging fit sa posisyon niya, desisyon ng nanay niya. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Tanong ni Marcos, naguguluhan sa nais iparating ng kanyang nanay. Kung nireject mo si Elle bilang secretary mo, ako mismo ang maghahir sa kanya bilang secretary mo, paliwanag ng nanay niya. Kaya, Elle, pwede ka nang magsimula agad bukas, dagdag na wika nito. Talaga po ba yan? Usisa ni Elle, na hindi makapaniwala. Pero, ma'am, sinabi ko naman po sa inyo, nireject ko siya dahil hindi siya fit sa posisyon. Bakit nyo naman po hinir? Porke po ba kilala mo siya? Ganon-ganon na lang po yun, kontra ni Marcos, hindi matanggap ang desisyon ng kanyang nanay. Ma'am Janet, okay lang naman po sa akin kung ayaw ni Sir Marcos. Hahanap na lang po ako ng ibang kumpanya, biglang singit ni Elle.
Ayaw naman niyang maging dahilan ng pag-aaway ng mag-ina, kaya siya na mismo ang aalis. Oh, did you hear that, Mom? Ayos lang po sa kanya. Kaya hayaan na lang po natin siya na umalis, dagdag pa ni Marcos. Sige po, Ma'am Janet. Excuse me po, aalis na po ako. Hindi. ELV, dito ka lang, akma na sanang tatalikod si Ilab ngunit mabilis siyang pinigilan ni Marcos kaya napahinto siya. Marcos, mamili ka. I-hire mo si El bilang secretary mo o hindi. Mapupunta sa iyo ang kumpanyang ito, biglang pagpapili kay Marcos ng kanyang ina na labis niyang ikinabigla. Pero, ma'am, no BS, sagot ni Marcos. You choose. I-hire mo si Ilab bilang secretary mo o hindi. Mapupunta sa iyo ang kumpanyang ito, pag-uulit ng nanay niya. Natahimik si Paul nang pahaw niyang tingnan si Ilab, bigla itong napayuko. Tila ayaw talaga ni Marcos na maging sekretarya niya si Lav. Sa katunayan, ang ibang mga aplikante na mas kwalipikado kay ELV ay agad niyang pinapaalis sa isang pagkakamali. Ngunit ngayon, hindi niya magawa iyon sa babaeng ito. Kahit na ayaw niya kay Ilab, mas mahalaga sa kanya ang kumpanya, at nais niyang mapunta ito sa kanya. Matagal na niyang inaasam ito at maraming sakripisyo ang kanyang ginawa para sa kumpanyang ito. Napabuntong hininga si Marcos, tila wala na siyang pagpipilian. Fine. Pumapayag na ako. Pumapayag na ako na maging sekretarya ko siya, pas siya ni Paul. Napangiti si El nang marinig iyon. Good. Iyan lang ang gusto kong marinig mula sa iyo, anak, natutuwang tugon ng kanyang nanay. Kung ganoon, congratulations, El. You're now part of Lemon Global Solutions Incorporation. Bukas, siguraduhin mong nandito ka na at exactly 8 AM malinaw ba, puri at habilin ng matanda sa kanya. Yes po, pangako po yan. Maaga po ako dito bukas, sagot ni El na puno ng excitement. You better make sure. Kaya dapat ay umuwi ka na ngayon para makapagpahinga ka, dahil bukas simula na ng busy days mo, suhestyon pa ng nanay ni Paul. Sige po, mauna na po ako, Ma'am Janet, paalam ni El sa matanda. Pagkatapos, bumaling siya kay Marcos. Goodbye, sir. See you again tomorrow, aniya sa lalaki, ngunit tumango lang sa kanya si Paul at sobrang tipid ng initian. Ngunit ang ngiting iyon ay tila peke, simula nang maging sekretarya ni Paul si Ilab. Para kay Paul, nagkandeles leche na lalo pat nahirapan siyang turuan ang dalaga. Kaya naman, sobrang pagtitimpi ang kanyang ginagawa sa bawat araw na lumilipas. Tila laging may nangyayaring hindi inaasahan sa opisina sa kabila ng pagsisikap ni Ilab. Hindi maiwasan ni Paul na magalit sa mga pagkakamali ni Ilab, at madalas na nagtatapos sa alitan ang kanilang mga pag-uusap. El, nasaan na ang mga dokumento para sa meeting ko mamaya? Tanong ni Paul, may halong pag-aalala at pagod sa kanyang boses. Pasensya po, sir, nandito na po, sagot ni Ilab habang nagmamadaling iniaabot sa kanya ang mga papeles, ngunit bigla itong nahulog sa sahig. Napabuntong hininga si Marcos, kitang-kita sa kanya ang pagkadismaya. Hi, El, ilang beses na kitang pinaalala na ayusin ang mga to. Hindi ba lagi na lang may mali? Napayuko si Ilab sa narinig, nahihiya at nalulumbay sa kanyang mga pagkakamali. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya, alam ko. Ilab, sagot ni Marcos, sinisikap na kontrolin ang kanyang emosyon, pero hindi pwedeng ganito palagi. May mga bagay na hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala. Kailangang maging maayos ang trabaho. Habang abala si Marcos sa isang tawag sa telepono, napansin niyang mali ang mga impormasyon na ipinasa sa kanya ni El. Pinutol niya ang tawag at kaagad na tinawag si El. El, halika nga rito, utos niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagtitimpi. Tumayo si Ilab at nagmamadaling lumapit sa kanya. Ano po yun, sir? Itong mga impormasyon na to, ang daming mali, sabi ni Paul habang pinapakita ang mga papel sa kanya. Paano natin maipapakita to sa kliyente kung ganito ang mga laman nito? Tapos, tignan mo naman, anong ginagawa ng recipe ng adobong manok dito, dagdag na reklamo ni Paul habang pinapakita iyon kay El. Nagulat naman si El sa nakita at nagmamadaling tumingin sa mga papeles. Pasensya na po, sir. Yung kaibigan ko po kasi tinatanong ako kung paano magluto ng masarap na adobong manok habang ginagawa ko to, kaya baka dahil doon, nalito ko. Kaya napaghalo-haluin ko po ito, kaagad na pagdadahilan pa niya. Hindi pwedeng paulit-ulit na lang ito.
Okay, ilang beses na akong nagre-review mo. Sana naman minsan, mas ayusin mo, sabi ni Paul na may halong pagkainis. Nagpatuloy ang kanilang araw, puno ng pagsisikap at pag-asa si Ilab na balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Kahit papaano, ay nagugustuhan na rin niya ang ginagawa niya. Kaya kahit nahihirapan, pinag-igihan niya ng mabuti. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na ang mga pagkakamaling nagagawa ni Ilab, na imbes na magalit si Marcos, ay natatawa na lamang ito sa pagiging lugi ng dalaga. Isang araw, na late nang gising si Ilab, kaya naman dali-dali siyang pumunta sa kumpanya kahit wala siyang ligo at kain. Pabango lang ang halos ipinalo niya sa kanyang sarili. Nang makarating siya sa labas ng opisina ni Paul, dali-dali siyang lumapit sa pinto ng opisina. Dinaikit pa niya ang kanyang tenga sa pinto para pakinggan kung ano ang nangyayari sa loob. Baka kasi may kausap si Paul o baka winika na nito ang guard na huwag siyang papasukin dahil late na siya. You must be in the company before 8:00. You should be earlier than me, Miss Buenavista, biglang sigaw ni Paul nang hindi pa nadidikit ng mabuti ni El ang tainga sa pinto. Nang biglang bumukas ito, munti siyang dumiretso papasok ng opisina at tumama sa dibdib ng binata. Yun na lang ang nasabi ni Ilab at peke siyang tumawa. Ikaw kaya, maliit ng gising. Tignan natin kung makakapasok ka ng maaga, mahina niyang saad na siya lang ang nakakarinig. Are you saying something, Miss Buenavista? Tanong ni Marcos sa kanya, nakakunot pa ang noo nito. Kailangan ba talaga English? Pinapahirapan ata ako nito, Hanggang kailan kaya ako tatagal sa kanya? Baka kasi laging magka-menstruation ng ilong ko sa kaka-English niya, bulong ni El sa sarili. You don't care, biglang sagot niya na lalong ikinakunot ng noo at ikinalagim si Paul. I don't care. I don't care. You don't care. Pag-iiba ni Ilab na puno siya ng panalangin na sana ay effective ang pinagsasabi niyang kalokohan. Ang galing ko pong kumanta, no, sir, saad pa niya sabay peace sign. You're out of your mind, umiiling na pumasok si Marcos sa opisina habang napabuntong hininga naman si Ilab. Muntikan ka, El. Minsan kasi mag-isip-isip ka rin bago ka magsalita. Minsan din kasi, walang preno ang bibig mo, Ikakapahamak mo yan, pangaral niya sa sarili. Pero wala pala akong isip, matamlay na dagdag niya, pagka-recover. Kausap ko kasi ang sarili sa harap ng pinto. Anong pakialam mo, sir? Wala. Sagot ni Ilab. Ngunit bigla niyang na-realize ang sinabi niya, kaya naman umisip siya ng paraan kung paano niya ito lulusutin. Ang ibig kong sabihin, anong kailangan mo, sir? Coffee, iced tea, or melon juice? Asap ni Paul sa kanya. Ikaw ang kailangan ko, dagdag pa nito. Kaya't napakurap-kurap si El. Ano raw? Si Sir Marcos naman, masyadong atat umamin. Alam kong maganda ako. Pero masyado naman ata tong mabilis. Anong akala niya sa akin? Easy to get, pagkausap ni El sa kanyang sarili. Pumapayag na ako, sir, diretsong sagot ni El. Hindi na siya magpapaka-hard to get. Grasya na ang kusang lumalapit sa kanya. Magiging choosy pa ba siya kahit masungit ito? Gwapo naman at map-era, umiigting pa ang panga, kaya sulit na sulit. Anong pumapayag kahit hindi ka? Pumayag, wala kang choice dahil trabaho mo yan. Ceremony, Paul. Alin po, paglilinaw ni Ilab. Ang pagiging girlfriend ko ba ang tinutukoy niya? Tanong niya sa kanyang sarili. What I need is my office job, Miss Buenavista. Now, answer the phone, sumisigaw na utos ni Paul. Et na nga, sir. Sasagutin na, sagot ni Ilab at patakbo siyang lumapit sa table ni Paul. Nagdalawang isip pa siya kung alin ang kukunin doon, nakapatong kasi sa mesa ang cellphone ni Marcos at ang telepono. Sabi kasi sa kanya, answer the phone, pero telepono yung tumutunog. Si Sir, talaga, mahina ng utak, bulong niya habang kinukuha niya ang telepono. Hello, this is Jaspar Alejo from. I'm not asking your name, sabi ni Elisa sa nasa kabilang linya. Nakita niya pa ang pagtigil ni Marcos sa paglalakad na dapat ay papunta sa upuan niya. Nangungu ang noo nito sa kanya dahil sa narinig nitong sinabi niya sa babaeng tumatawag. It's a prank. Ano nga po ulit ang pangalan niyo? Pagawin ni El, kahit na wala siyang plano na bawiin iyon. Kung hindi lang siya tinignan ng masama ni Paul. Oh, I see. This is Jaspar Alejo from Hakon and Company.
May I talk to Mr. Marcos Ethan Lemon, sagot at hiling ng babae sa kabilang linya. Gusto raw kayong makausap. Hindi na naituloy ni Ilab ang sasabihin dahil nag-sign language bigla si Paul. No, sabi ni El, dahil umiling si Paul. Door, dagdag niya pa nang itinuro ni Paul ang pinto. Wash the face, napaila mo si Paul sa mukha niya kaya iyon ang sinabi ni Ilab. Throw the paper. Sunod niyang sabi ng kunin ni Paul ang mga papel na nasa mesa at kunwaring ibabato sa kanya. What? I don't understand you, reklamo ng nasa kabilang linya. Napakamot na lang si Marcos sa kanyang ulo at nagmamadali niyang kinuha ang ballpen at isang papel. Nagsulat siya roon at pinakita niya kay El ang nakasulat. Kaya't binasa niya iyon. Sorry, but Sir Lemon is not around, sabi ni El. Oh, if that's so, I will call next time then. Bye. Palom ng nasa kabilang linya. Kaya't ibinaba na ni El ang telepono. Sir, bakit mo nilagay doon na Sir Lemon is not around? Tanong ni El, na tinutukoy niya ang nakasulat sa papel. I'm just lying. I don't want to talk to them, and I don't want to have a negotiation with them. That's why I lied, pagpapaliwanag ni Paul. Hindi po yun, sir, reklamo ni El. Nakalagay kasi roon sa sinulat mo, Sir Lemon is not around. But obvious naman talaga na hindi ka bilog. Bakit kailangan pang sabihin na not around? Paliwanag ni El sa kanyang concern. Guard, sigaw ni Paul. Kinabahan naman si Ilab nang kunin bigla ni Marcos ang telepono sa mesa at ilang saglit na nagpipindot bago siya nagsalita. Pakido nga dito si Miss Buenavista sa office ko, at kahit kailan, huwag niyo na siyang pababalaikin sa kumpanya ko. Masyado niyang pinapasakit ang ulo ko, patuloy ni Marcos. Si Sir naman, hindi mabiro. Joke lang yun, Sir. Alam ko naman ang ibig sabihin niyan. Binibiro lang kita kasi masyadong mainit ang ulo mo, katwiran ni Ilab, kahit ang totoo'y hindi niya talaga iyon na-gets. Pasensya na, Sir. Hindi na mauulit, please. Sir, I really need this job, pagmamakaawa niya pa. Well, ayoko namang masiraan ng ulo dahil sa'yo, sabi ni Paul. Kinuha niya pa ang resume ni Ilab. Sakto namang dumating si Manong Guard kaya napatingin si El dito bago muling nakiusap kay Paul. Please, sir, huwag niyo pong gawin sa akin to, pakiusap ni El. Bakit hindi? Kung hindi, kita pa aalisin ngayon. Kailan pa? Kapag dinala na ako sa mental hospital dahil hindi ko na kinayang pagtiisan kasama ka, mariing kontra ni Paul. Syempre, nakalimutan mo na ba si Ma'am ang nag-hire sa akin? Tingin mo ba papayag siya na alisin mo ako? Ba sabi niya, turuan mo ako, pero anong ginagawa mo? Hinahayaan mo akong mag-isa gumawa, kaya ang dami kong mali. Hindi ba? Ano kayang masasabi ni Ma'am Janelle kapag sinabi ko sa kanya yun, pananakot ni El. Dahilan para matahimik si Paul at mapakapit niya rin iyon. Ang lakas din ng kapit mo kay Ma'am, no? Ano bang ginawa mo sa kanya, ha? Tanong niya rito. Pero ngumiti lamang si El at hindi sumagot, kaya't napailing-iling na lamang siya at hinarap ang guard. Sige na po, Manong Guard, bumalik na po kayo sa trabaho, utos ni Marcos. Dito na kaagad namang sinunod ng gwardiya at tuluyan na itong umalis. Paimpol namang napangiti dahil doon si El. Pasalamat ka at sinuswerte ka pa, beteng ni Marcos sa kanyang sekretarya. Can you just make me a cup of cold coffee para man lang mabawasan ang init ng ulo ko, dahil sa'yo, utos bigla ni Paul. Opo, sir. Saglit lang po, nangaasar na sagot ni Ilab. Agad na siyang pumunta sa pantry para magtimpla ng kape. Habang naghahalo siya ng kape, napangiti si Marcos nang maalala ang mga pangyayari kanina. Hindi niya maiwasang mapatawa nang maalala niya ang pagiging lag ng dalaga. Bagamat na stress siya rito, hindi niya maiwasang matawa sa pagiging loose ng kanyang sekretarya. Nang mapansin ni Ilab na nakangiti si Paul, napakunotno siya. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya habang inaabot dito ang tasa ng kape. Marites ka talaga, sagot ni Marcos at pinipilit na itago ang kanyang ngiti. Tumalikod na si Ilab para bumalik sa kanyang mesa, ngunit hindi niya napansin ang maliit na ngiti sa labi ni Paul. Sa kabila ng mga aberya at mga pagkakamali ni Ilab, may isang bahagi kay Marcos na natutuwa at naaaliw sa pagiging inosente at minsan ay nakakatawa na rin. Nang makabalik si Ilab sa kanyang mesa, narinig niya ang mahina at bahagyang tawa ni Paul. Nako, mukhang nababaliw na nga si Sir. Kanina galit,
naiinis, tapos suplado, tapos bigla-biglang tumatawa. Abay, nakakatakot siya, kaya sa akin, pagkausap ni Ilab sa kanyang sarili. Pagkatapos nun, ay mukhang hindi epektibo ang tinimplang cold coffee ni Ilab, kaya't nagpalamig muna si Marcos ng ulo sa isang bar kasama ang kaibigan niyang si Von. Agad napansin ni Von na hindi may pinta ang mukha ni Marcos, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema habang umiinom sila ng alak. Parang hindi ka mapakali, Marcos. Ano bang nangyayari? Ang haba-haba pa ng nguso mo, Ganyan ka lang naman kapag may malalim kang problema, tanong ni Von habang iniaalok ang isang bote ng beer sa kaibigan. Napabuntong hininga si Paul bago sumagot, problema ko talaga. Ang secretary ko si Ilab. Puro kasi sakit ng ulo ang binibigay niya sa akin. Hirap na ako. Pag-amin ni Paul, napakunot noo tuloy si Von. Nako, kung ganyan lang din naman, bakit hindi mo siya tanggalin, usisan ito? Ayaw akong payagan ni Ma'am. Gusto niya bigyan ko raw ng chance si El, sagot ni Marcos, umiling habang iniisip ang sitwasyon. Araw-araw na lang may mali siya, kahit simpleng utos, palpak pa. Napaisip si Von habang nakatingin sa isang banda ng bar na may tumutugtog na banda. Kung ayaw kang payagan ng nanay mo na alisin siya, bakit hindi mo nalang pahirapan si Ilab? Gawin mo ang lahat na kaya mo para pahirapan siya ng sobra hanggang siya na mismo ang kusang umalis. Ano sa tingin mo? Muling suhestyon ni Von. Napangiti bigla si Marcos sa suhestyon ng kaibigan. Alam mo, Von, minsan maaasahan ka rin pala talaga. Mukhang maganda ang ideya mo. Susubukan ko nga yan, pagsang-ayon niya sa kaibigan. Sigurado akong gagana yan. Iba talaga ang diskarte ko, bro. Talagang hindi papalpak, sagot ni Von, sabay tagay ng kanilang mga bote habang patuloy silang nag-uusap. Naramdaman ni Marcos ang pag-an ng kanyang pakiramdam. Salamat, pare. Kailangan ko na talagang solace yunin. Hindi na ako makapag-focus sa trabaho. Kaunti na lang, masisira na ako ng ulo sa kanya, punto pa ni Paul. Anytime, bro. Basta kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Alam mo na kung sinong lalapitan mo, sabi ni Von habang nagtatawanan silang dalawa at nagpatuloy sa pag-inom. Pagkatapos ng pag-uusap nila, napagdesisyonan na ni Marcos na simulan na ang plano niya. Kinabukasan, siguraduhin niyang mahihirapan si Ilab sa trabaho nito upang ito na mismo ang kusang aalis sa kumpanya. Uminom pa siya ng ilang bote habang iniisip ang mga hakbang na gagawin niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakahanda na si Paul. Ipinatong niya ang ilang mahahalagang dokumento sa mesa ni Ilab at sinadya niyang gawing komplikado ang mga habilin niya rito. Nagbigay din siya ng mga utos na hindi malinaw at mga deadline na imposibleng masunod. Lahat ng ito ay bahagi ng plano niyang pahirapan si Ilab hanggang sa ito na ang magdesisyong umalis. Sa kanyang isipan, wala siyang pakialam kung gaano kahirap ang mga gagawin niya. Basta't ang importante ay mawala ang kanyang sekretarya na siyang nagdudulot ng stress sa kanya. Ang pagpapahirap na iyon ni Marcos kay Ilab ay nasundan ng nasundan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagpapahirap niya, lahat ng iyon ay ginawa ni Ilab na wala siyang narinig na reklamo mula rito at itinuring iyon ni Ilab na challenge sa kanya upang lalo siyang matuto at mas gumaling pa bilang sekretarya. Ginawa niyang posible ang mga inakalang imposible ni Marcos. Kaya naman mas naging problemado si Paul dahil hindi nagtagumpay ang mga plano niya. Kaya naman pagkatapos ng isang mahaba-habang araw sa trabaho, nagpa siya si Marcos na mag-relax kasama ang kanyang kaibigang si Von. Pumunta sila sa pribadong barroom na madalas nilang pinupuntahan tuwing gabi pagkatapos ng trabaho. Habang naglalaro ng billiard, patuloy na nagrereklamo si Paul tungkol sa kanyang sekretarya na si Ilab. Pare, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat ng pagpapahirap na ginawa ko, kinaya pa rin ni Ilab. Hindi ko ba alam sa babaeng yun? Kung ako sa kanya, sesuko na lang ako, inis na sabi ni Paul habang naglalapat ng tise sa kanyang cue stick. Hindi talaga siya sumusuko, ha? Tugon ni Von habang inaayos ang mga bola sa mesa na peke siyang natatawa. Oo sinadya ko nang ang gawing komplikado lahat ng utos ko, mga deadline na imposibleng masunod, pero nagawa niya pa ring tapusin lahat. Kahit nga gawain ng janitor at paglilinis ng sasakyan ko, ipinagawa ko na sa kanya, pero wala pa ring talab sa babaeng yun, sagot ni Marcos bago pamwesto para mag-break. Bilib din ako sa tibay ng loob ng sekretarya mo, ha? Sabi ni Von na nakangiti. Mas nakakainis pa,
Parang tuwang-tuwa pa siya sa mga ginagawa niya. Asak pa, ni Paul. Tingin ko, bro, kung gusto mo talagang paalisin siya, kailangan mas mahirap pa ang gawin mo. Talagang subukan mo ang pasensya at kakayahan niya. Punto ng kaibigan. Tumayo si Marcos pagkatapos mag-break at tumingin kay Von. Ano pa bang pwede kong gawin? Nagawa ko na lahat ng naisip kong paraan, saad niya, na baka sa kanyang mukha ang pagiging problemado. Baka kailangan mong gawin na mas personal, yung tipong hindi niya kakayanin o masisikmura. Sus, habang tinitignan ang posisyon ng mga bola sa mesa, napaisip si Marcos sa sinabi ni Von habang tinututok niya ang kanyang cue stick para sa susunod na tira. Mukhang kailangan ko na talagang itodo to. Ayoko na talagang nahihirapan pa sa babaeng yun. Hindi siya pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya ko, sabi ni Paul. Exactly. Kaya dapat siya na mismo ang sisuko, dagdag pa ni Von habang naglalakad paikot sa mesa, naghahanda sa kanyang tira. Sa kalagitnaan ng hapon, pagod na pagod si Paul matapos ang sunod-sunod na mga meetings. Pagkapasok niya sa kanyang opisina, ang una niyang nakita ay si Ilab na natutulog sa kanyang lamesa. Napabuntong hininga siya dahil dito. Sa kabila ng pagpapahirap na ginawa niya, nariyan pa rin si Ilab na tila walang kapaguran, laging inaantok, bulong ni Marcos sa kanyang sarili. Lumapit siya para sana gisingin ito, ngunit napansin niya ang mga pakete ng chewing gum na nakakalat sa mesa ni Ilab. Napatitig siya roon at bigla siyang may naisip na plano dahilan para mapangiti siya at mapatanggol para gumawa ng ingay ang mga pakete nito nang hindi magising si Ilab. Nang magtagumpay siya roon, tahimik siyang lumabas ng opisina at nagsimulang maghanap ng 2 empleyado na pwedeng makatulong sa kanya. Hanggang sa napansin niya ang 2 janitor na sina Peter at Olmo na naglilinis sa isang sulok ng hallway. Maingay kasi ang mga ito habang nag-uusap. Peter, Olmo, pwede ba kayong tumulong sa akin? Tanong ni Marcos na nakangiti. Nagkatinginan na naman ang 2 janitor. Ano po yun, sir? Tanong ni Olmo na nagtataka. Dinala naman ni Marcos ang 2 sa pinakasulok ng hallway para tiyakin na walang makakarinig na iba sa sasabihin niya sa mga ito. Babayaran ko kayo ng tig 1,000 kung gagawin niyo yung maliit na pabor para sa akin, sabi ni Paul habang pinapakita ang pera sa 2. Anong gagawin namin, sir? Tanong ni Olmo habang tinitignan ang pera na nasa kamay ni Marcos na tila nasisilaw siya rito. Gusto kong lagyan niyo ng chewing gum ang buhok ni Ilab, yung sekretarya ko, habang natutulog siya sa mesa, paliwanag ni Paul. Siguraduhin niyo na hindi siya madyay gising habang ginagawa niyo ito, paalala niya pa sa 2. Nagkatinginan muli sina Peter at Olmo, parang nag-aalangan, ngunit sa huli napapayag din siya dahil sa laki ng bayad. Okay po, sir, gagawin namin yan, sagot ni Peter na may bahagyang ngiti sa labi. Naglakad si Paul pabalik sa kanyang opisina habang sinusundan niya ang 2 janitor. Pagdating nila sa pinto, sinenyasan ni Marcos ang 2 na lumapit sa kanya. Oh, kayo na ang bahala dito, papunta na ako sa cafeteria. Puntahan niyo na lang ako kapag successful na ang plano. Malinaw ba? Pag-urong, ayos lang, sir. Kami na po ang bahala, tugon ni Olmo. Tumango-tango naman si Peter. Basta, sa atin lang to. Walang ibang makakaalam, habilin pa ni Marcos at sumang-ayon naman ang 2, kaya tuluyan na siyang umalis para magtungo sa cafeteria. Dahan-dahan namang pumasok sina Peter at Olmo sa opisina, iniingatang huwag gumawa ng ingay. Lumapit sila kay Ilab na tulog pa rin sa mesa. Kinuha ni Peter ang isang pakete ng chewing gum. Binuksan niya ito at nagbigay ng isa kay Olmo. Pagkatapos ay mabilis nila iyong nginuya-nguya para mabasa at maging madikit. Siguraduhin mong hindi siya madyay gising, bulong ni Peter kay Olmo. Nagsimula na silang magdikit ng chewing gum sa buhok ni Ilab, dahan-dahan at maingat na tila ayaw nilang magising ang isang sanggol. Bawat piraso ng chewing gum ay maingat nilang inilalagay sa iba't ibang parte ng buhok ni Ilab. Pagkatapos ng ilang minuto, halos napuno na ng chewing gum ang kahabaan ng buhok ni Ilab. Nagtira lang sila ng buhok na sa tansya nila ay abot hanggang sa may leeg ni Ilab, ang haba ng buhok na walang chewing gum. Pagkatapos nun, tumayo na sina Peter at Olmo. Nagkatinginan at nagpakawalan ng isang tahimik na tawa. Mission accomplished, bulong ni Olmo. Tahimik silang lumabas ng opisina, iniwan nila si Ilab na tulog pa rin at walang kaalam-alam sa kalokohan na ginawa sa kanya. Oh,
Anong nangyari? Tagumpay ba? Tanong ni Marcos nang puntahan na siya ng dalawa sa cafeteria. Siyempre naman po, sir. Kami pa ba? Tugon ni Peter na may pagmamalaki. Kaya naman napatingin-tingin muna si Olmo sa paligid para tiyaking walang makakakita, at doon ay palihim niyang inabot ang pera sa dalawa na pinadaan niya sa ilalim ng mesa. Salamat dito, sir. Kapag may ipapagawa ka pa po, alam mo na kung sinong lalapitan mo, dagdag ni Peter. Kaya bahagyang napangiti at napatango si Marcos. Pagbalik ni Marcos sa kanyang opisina, natagpuan niyang gising na si Elle. Umiiyak ito habang hawak ang gunting at pinuputol ang mga hibla ng buhok na nadikit sa chewing gum. Napatigil si Marcos, nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang sa kalooban niya, ngunit pilit niya itong itinago. Elle, anong nangyari? Tanong ni Marcos na kunwaring nag-aalala. Napatingin si Elle kay Marcos. Ang mga mata nito'y punong-puno ng galit at hinanakit at mabilis siya nitong nilapitan. Ikaw ang may gawa nito. Hindi ba? Sanggal niya rito. Ako. Anong ibig mong sabihin? Kunwaring inosenteng sagot ni Marcos. Alam kong ikaw ang may pakana nito, Marcos. Simula sa una, ayaw mo na sa akin. Hindi ba lahat ng pagpapahirap mo, sinadya mo? Alam na alam ko yun, pero ni isang reklamo, may narinig ka ba sa akin? Wala. Paul, wala, sigaw ni Elle. Habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha, nagpanggap pa rin si Marcos na wala siyang alam. Huwag kang magalit, Elle. Bakit ko naman gagawin yan, aniya pa. Talaga, ang galing mo rin eh. Ano, wala ka man lang konsensya. Alam kong alam mo kung bakit, sigaw ni Elle. Ginawa mo to dahil gusto mo akong paalisin dito. Hindi ba? Sinaktan mo ako ng sobra-sobra, Paul. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang bawat araw dito. Ang dami kong tiniis, lahat ng pagpapahirap mo, pero sobra na patuloy niya sa paglabas ng kanyang sama ng loob. Hindi na nakapagpigil si Marcos at napaamin na rin. Okay, oo, ginawa ko yun kasi ayoko sayo. Ayokong nandito ka, sa kabuhok lang yan Ang owa mo naman, sumiklab ang galit ni Ilab dahil sa kanyang narinig. Buhok lang talaga. Pagkasabi niya yun, bigla niyang sinampal si Marcos ng malakas at puno ng hinanakit. Kung para sa'yo, buhok lang. Totoo, para sa akin, hindi. Wala kang alam sa pinagdaraanan ko, kaya wala kang karapatan para sabihing buhok lang, sigaw niya pa. Nagulat si Marcos sa galit ni Ilab na ngayon lang niya nakita. Napansin niya pa ang sakit sa mga mata nito. Oh, ano, masaya ka na? Tagumpay ka na sa plano mo. Huwag kang mag-alala, aalis na ako. Mabilis na lumapit si Elle sa mesa niya, pinupulot ang kanyang mga gamit habang patuloy sa pag-iyak. Pagkatapos niyang kunin ang lahat ng gamit niya, muli siyang lumapit kay Marcos. Hindi ko na kayang magtrabaho dito, Paul. Sobra na. Good luck na lang sa'yo at sana maging masaya ka sa mga pinagagagawa mo. Pagkasabi niya noon, nagmamadali na siyang lumabas sa opisina. Iniwan niya si Marcos na nag-iisa at hindi makagalaw sa kinatatayuan nito. Hindi alam kung ano ang dapat na maramdaman. Tagumpay nga siya sa plano niya, ngunit sa halip na magdulot ng kasiyahan, iniwan siya nito ng may malaking kirot sa puso. Pagkaalis ni Elle, ang akala ni Marcos ay magiging maayos na ang lahat. Wala nang magpapatigil sa kanya sa trabaho, wala nang mga pagkakamali na magbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang naramdaman na parang may kulang. Ang dating maingay at puno ng buhay na opisina ay naging tahimik at malamlam. Ang bawat pagpasok niya sa opisina ay parang mas naging mabigat at ang mga araw ay parang tumatakbo ng mas mabagal. Naaalala niya ang mga pagkakataon na palihim siyang natatawa sa mga kalokohan at pagkakamali ni Ilab. Ang mga sandaling iyon na nagbigay ng kakaibang saya at kulay sa kanyang araw. Habang nagmamasid sa paligid ng kanyang opisina, napagtanto ni Marcos na si Elle pala ang nagbibigay ng sigla dito. Ang kanyang presensya, kahit pa may mga pagkakamali, ay nagdadala pala ng kakaibang enerhiya na ngayoy labis niyang hinahanap-hanap. Wala na ang mga bungis-ngis ni Ilab at wala na ang mga kakulaitan nito. Dahil din doon, gabi-gabi siyang hindi pinapatulog ng kanyang konsensya sa kanyang nagawa at ngayon, unti-unti na siyang nagsisisi. Pabalik-balik si Marcos sa loob ng kanyang opisina, malalim ang iniisip at naguguluhan.
Ang bawat hakbang ay parang bumibigat habang pinipilit niyang magdesisyon kung hahanapin ba niya si Elle para pabalaykan ito o kung hahayaan na lamang niya dahil ito naman ang gusto niyang mangyari. Ang opisina niya ay tila naging kulungan ng mga alaala at pagsisisi. Habang nakatitig siya sa sahig, sa mga papel sa mesa, at sa mga bintana na tila walang makuhang sagot sa dapat niyang gawin, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang nanay ni Marcos. Kara-rating lamang nito galing sa ibang bansa. Kitang-kita sa mukha nito ang galit at pag-aalala. Mabilis niyang sinugod si Marcos at walang pasubaling tinanong, "Totoo ba ang nalaman ko? Totoo ba ang ginawa mo kay Ilab?" Natigilan naman si Marcos at dahan-dahan siyang napatango dahil hindi siya makapagsalita. Hindi pa man niya nasasabi ang lahat, bigla na lamang siyang sinampal ng nanay niya. "Paano mo nagawa yun, Marcos? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga kay Ilab ang buhok niya?" Senggal nito na puno ng galit. Napatitig si Marcos sa kanyang ina sa kabila ng malakas nitong pagkakasampal sa kanya na hindi naman niya inireklamo dahil alam niyang kulang pa ang sampal na iyon. Namumuo naman ang mga luha sa kanyang mga mata. "Anong ibig mong sabihin, Mom?" Tanong niya na puno ng pagsisisi at pagkalito. Nagtataka siya kung ano ba ang mayroon sa buhok ni Ilab na maging ang nanay niya ay katulad ng reaksyon ni Ilab. Si Ilab ay isang brain cancer survivor, katulad ko. Giliw na sabi ng kanyang nanay sa katotohanan habang nagpipigil ng luha. Nakalbo siya noon dahil sa sakit. Kaya napakahalaga sa kanya ng buhok niya, dagdag nito. Natuluyan na ring bumagsak ang mga luha dahil sa kanyang narinig. Parang piniga ang puso ni Marcos. Bigla siyang nilamon ng matinding awa, pagsisisi, konsensya, at galit sa kanyang sarili. "Ma'am, yun na lang ang tanging nasambit niya. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako nawalan ng pag-asa na mabuhay, Paul. Dahil yun kay Elle, ang lakas ng loob niya. Ang tapang niyang harapin ang katotohanan, yun ang nagbigay sa akin ng lakas na lumaban noon," patuloy ng nanay. "Sorry, ma'am, hindi ko alam." Paghingi ng tawad ni Paul, "Alam mo man o hindi, nagkaroon man ng brain cancer si Ilab o hindi, wala ka pa ring karapatang gawin yan sa kanya," punto ng kanyang ina. "Hindi ko alam kung ano ba talagang mali sa pagpapalaki namin sa'yo, Paul. Kahit sa inyong dalawa ni Lucas, ikaw lang yung ganito. Ikaw lang ang palaging nagbibigay sa amin ng sakit ng ulo." Nang marinig iyon ni Paul, parang may dagok sa kanyang dibdib. Mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. "Naiintindihan ko na, ma'am. Sorry po sa nagawa ko. Pangako ko po sa inyo na hahanapin ko si Elle para humingi ng tawad sa kanya at gagawin ko ang lahat para mapabalik siya rito," puno ng sinseridad na pangako niya. "Dapat lang, Paul. Dapat lang," sagot ng kanyang ina bilang pagsang-ayon. "Si Elle ang dahilan kung bakit narito pa rin ako. Kaya, Paul, gawin mo ang lahat para humingi ng tawad sa kanya. Hanapin mo siya at ibalik mo siya rito sa lalong madaling panahon." Huminga ng malalim si Marcos at sunod-sunod na tumango. "Pangako, ma'am. Hahanapin ko si Ilab. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako at makabalik siya rito." Muli niyang tugon. Sa sandaling iyon, alam na ni Marcos na hindi siya titigil hanggat hindi niya naibabalik si Elle sa kumpanya, hindi lang para sa kanyang ina kundi para na rin sa sariling pagsisisi at para harapin ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ng pag-uusap ng kanyang nanay, hindi na nagsayang ng oras si Paul. Bawat segundo para sa kanya ay mahalaga. Mabuti na lang ay nasa resume ni Ilab ang address ng bahay nito. Kaya naman hindi nahirapan si Paul kung saan niya hahanapin si Ilab. Kahit mabilis niyang nalaman kung saan nakatira ang dalaga, nahirapan naman siyang makausap si Ilab dahil kahit anong tawag niya rito para kausapin siya, kahit magsumamo siya at kahit lumuhad pa siya sa labas ng bahay nito, hindi pa rin siya nilalabas ni Ilab. Kahit ganoon, hindi sumuko si Paul na magpabalik-balik dito araw-araw, lalo pat nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi siya kinakausap ng dalaga. Hanggang sa isang araw, naiinis na ang kaibigan ni Elle na si Rose, kaya siya na ang lumabas. "Ano bang ginagawa mo rito? Nagawa mo na ang gusto mong gawin kay Ilab, hindi ba? Bakit ka pa nandito?" Casual na tanong kay Paul. "Nasaan si Ilab? Please naman, o sabihin mo naman sa kanya na gusto ko siyang makausap," pagmamakaawa ni Paul. "Pwede bang umalis ka na lang? Simula nung umalis si Ilab sa kumpanya mo dahil sa ginawa mo, hindi na siya makausap at hindi na siya lumalabas ng kwarto. Yun ba ang gusto mong malaman, ha?" Pag-amin sa kanya ng kaibigan ni Ilab. "Hindi.
Maniwala ka. Nandito ako para humingi ng tawad sa kanya. Nandito ako kasi pinagsisihan ko na ang ginawa ko, paliwanag ni Paul sa totoo niyang hangarin. Para saan pa? Kapag humingi ka ba ng tawad sa kanya, mababalik mo ba ang nasirang buhok ni Ilab? Kapag humingi ka ba ng tawad sa kanya, maaalis ba nun ang sakit na dinulot mo sa kaibigan ko? Hindi, di ba? Hindi kaya umalis ka na lang, sambat ni Rose at mabilis niyang sinara ang gate na padabog pa. Iyon sa kabila ng mga sinabi ni Rose, mas nagkaroon pa ng rason si Marcos para hindi sumuko. Kaya't hindi siya umalis sa kabila ng pagtataboy sa kanya ng kaibigan ni Ilab. Hanggang sa paglipas ng halos kalahating oras, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pero sa kabila noon, hindi pa rin umalis si Marcos sa labas ng bahay ni Ilab. Bahagya namang hinawi ng kaibigan ni Ilab ang kurtina sa bintana ng kanyang kwarto para pasimpleng tignan si Marcos sa labas ng bahay nila. At laking gulat niya nang makitang naroon pa rin si Paul, nakaupo sa isang tabi at tila walang paki sa matinding buhos ng ulan na bumasa sa kanyang buong katawan. "Friend, hindi mo ba talaga siya kakausapin?" tanong ni Rose. Hindi pa rin siya umaalis, basang-basa na siya ng ulan sa labas. Lumapit si Rose kay Ilab para sabihin iyon dahil naawa siya sa kalagayan ng binata. Malungkot naman ang mga matang napaangat si Ilab ng tingin sa kanyang kaibigan. Para saan pa? Sapat na yung ginawa niya sa akin para magkaroon ako ng dahilan na hindi siya kausapin o makita, tugon nito. Pero, friend, hindi naman siinin ko ang nararamdaman mo. Pero tignan mo naman ang sarili mo. Palagi ka na lang nakakulong dito. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Kasi ako, awang-awa na ako sa'yo, panimula ni Rose ng pangungumbinse. Siguro panahon na para bigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon. Kasi kitang-kita naman sa kanyang sising-sisi na siya sa ginawa niya sa'yo. Baka kapag napatawad mo siya, matanggap mo na rin ang nangyari sa buhok mo at hindi ka na masasaktan ng ganyan, dagdag pa nito. Tingin mo ba dapat ko pa siyang patawarin? Tanong ni Ilab na tila naguguluhan. Hindi naman siya sinagot ni Rose. Lumapit lang ito sa maliit na table at kinuha roon ang salamin. Kunin mo to. Tignan mo ang sarili mo sa salamin, sabi niya habang inilalahad kay Ilab ang salamin. Dahan-dahan namang kinuha ni El ang salamin at tinignan dito ang sarili, pati ang buhok niya na nasa pagitan ng baba at balikat ang haba. Hindi mo ba nakikita? Kahit gaano pa kaikli ang buhok mo, wala pa ring pinagbago. Ang ganda-ganda mo pa rin, Ilab. Alam kong sobrang sakit para sa'yo ang nangyari. Alam ko na ang buhok mo ang nagbibigay sa'yo ng confidence, pero gusto kong malaman mo, kahit gaano pa yan kaikli o kahaba, walang nagbago. Sobrang ganda mo pa rin, paliwanag ng kaibigan ni Ilab na labis-labis ang paghanga sa kanya. Ang taglay mong kagandahan hindi lang makikita sa panlabas mo, Ilab. Alam ko at nasaksihan ko ang kagandahan ng kalooban mo. Higit na ng puso mo. At ayokong magtanim ka ng puot dyan sa puso mo dahil unti-unti yang lalamunin at sisirain ang kabutihan mo at pagkakaroon ng busilak na puso, patuloy pa nito. Dahil sa mga salitang narinig ni Ilab, tila ginaisang siya ng katotohanan na alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang magtanim ng sama ng loob sa isang tao. Kaya naman nginitian niya ang kanyang kaibigan at pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas ng bahay at sinugod niya pa ang ulan para lang puntahan si Paul. Paul, sambit ni Ilab sa pangalan nito. Kaya naman mabilis na napalingon sa kanya si Marcos at walang ano-ano, agad siya nitong nilapitan para yakapin ng mahigpit. Ilab, sorry sa mga nagawa ko. Sana patawarin mo ako sa kabila ng nagawa ko, sa kabila ng sakit na dinulot ko sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon para itama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Patawarin mo ako, Lisa. Sunod-sunod na paghingi ni Marcos ng tawad na hindi nagsayang ng kahit isang segundo. Sabihin mo lang kung anong kailangan kong gawin, gagawin ko para patunayan kong sising-sisi ako sa nagawa ko. Kung gusto mo, lagyan mo rin ng tuwing gam ang buhok ko. Ayos lang sa akin yun at hindi ako magagalit sa'yo, patuloy niya, naku mawala na siya sa pagkakayakap dito. Dahil sa pagbuhos ng ulan, hindi mahahalata ang mga luhang kumawala sa mga mata niya. Kung kailangan kong lumuhad dito para patawarin mo ako, Paul, hindi mo na kailangang gawin yan, pigil ni Lisa. Dito, akma na sanang luluhod si Marcos. Susugurin ko ba ang ulan kung hindi kita patatawarin? Alam kong nagsisisi ka na sa ginawa mo at kitang-kita ko yun sa'yo, Paul. Kaya gusto kong malaman mo na,
Oo, pinapatawad na kita, pahayag pa ni Lisa sa kanyang desisyon. Talaga, totoo ba yan? Tanong ni Marcos na naninigurado. Parang ayaw mo ah. Bahala ka nga dyan, reklamo ni Ilab at akma na sana siyang aalis. Nang bigla siyang hilay ni Paul para pigilan at muli siyang yakapin ng mahigpit. Pangako ko sa'yo, Ilab, na hinding-hindi ko sasayangin ng pangalawang pagkakataong binigay mo sa akin. Kahit napatawad mo na ako, hindi pa rin ako titigil na patunayan sa'yo kung gaano ako nagsisi sa ginawa ko, kung gaano ako handang magbago para sa buong kapatawaran, tugon ni Marcos na puno ng sinseridad. Kung ganun, hard na ba ulit ako? Tanong ni Lisa, na bahagyang nakangiti. What do you mean? Willing ka ulit pumasok sa kumpanya ko bilang sekretarya? Tanong ni Marcos na nanlalaki ang kanyang mga mata. Oo naman, kahit papaano, na-miss ko na rin ang mga trabaho ko eh. Na-miss ko na ang gawin ang mga sandamakmak na dokumento, pati na ang kasungitan mo, sagot ni El na nasundan pa ng pagbibiro. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, hindi na kita tatambakan ng gawain. Hindi na rin kita pagkakarasan ng sasakyan ko at promise ko sa'yo, sa loob ng 1 taon, wala kang gagawin sa kumpanya ko dahil ako muna ang gagawa ng mga gawain mo para kahit papaano, makabawi ako sa mga kasalanan ko, pangako ni Marcos. Talaga, gagawin mo yun. Ibig sabihin, 1 taon pala akong Disney princess bilang secretary mo, paninigurado ni El. Sunod-sunod namang tumango si Marcos na walang pag-aalangan. Mabuti na lang at gusto mo pa ring bumalik sa kumpanya ko. Nangako kasi ako kay ma'am na hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukumbinsi na pabalikan sa kumpanya. Tiyak na matutuwa yun kapag nalaman niya, totoong pag-amin pa ni Marcos sa kanyang naging plano. Simula noon, masayang nagtrabaho muli si Ilab sa kumpanya ni Paul. Hindi naman sinayang ni Marcos ang bawat araw na lumipas para bumawi siya kay Ilab at patunayan niya rito na siya ay tuluyan ng nagbago. Di gaya ng dati na laging bugnutin at palaging salubong ang kilay, ni Paul ngayon ay palagi siyang nakangiti na lalong nagpapaaliw sa perpekto niyang mukha. Ang opisina ni Marcos ay bumalik na sa dating saya na mayroon ito dahil sa presensya ni Ilab at dahil na rin sa masiglan niyang pagkatao na tila hindi nawawala ng energy. Pero hindi gaya dati, ngayon ay napuno na rin ang opisina ni Marcos ng saya, biruan, tawanan, at kulitan. Sobrang napalapit na rin sina Paul at Ilab sa isa't isa. Ngayon ay mas nakilala nila ang bawat isa at mas naunawaan na ni Paul ang buhay ni Ilab sa likod ng masiyahin at masigla nitong mukha, kung saan nakatago ang masakit at madilim na pinagdaanan ng kanyang buhay sa nakaraan. Kaya naman nangako si Paul sa kanyang sarili na hindi niya muling hahayaang makitang masaktan ng sobra si Ilab, kagaya ng nakita niya noon sa mga mata ni Ilab habang pinuputol nito ang buhok nito, habang may dikit na mga chewing gum. Hanggang sa nagdaan at lumipas ang mahigit 3 taon. What's up, everyone? Bungad ni Marcos sa kanyang pamilya habang naglalakad sila ni Ilab papunta sa garden ng mansyon nila, kung saan nagpahanda si Paul ng family dinner dito dahil may gusto siyang i-anunsyo. Good evening po, Ma'am Jen, Sir Roswell, at Sir Lucas, pati na rin po sa inyo, Ma'am Magdalena, bati naman ni Ilab sa pamilya ni Marcos, maging sa asawa ng kakambal nito. Panay naman si El sa pagtago ng kanyang kamay. Masyado ka namang formal, El. Lucas na lang, kontra sa kanya ng kakambal ni Marcos, kaya't napangiti na lamang siya. Sige na, Iya, have a seat na and be comfortable. Okay, we're family here, puno ng kabaitan na sabi sa kanya ng ina ni Marcos. At doon ay nagsimula na silang kumain. Anyway, ano palang i-aanonsyo mo, Marcos, kung bakit bigla kang nag-aya ng bigla ang family dinner, maya-maya ay tanong ng tatay ni Marcos sa gitna ng kanilang pagkain. Dahil dito, napalingon naman ang lahat kay Marcos, kung saan biglang lumabas ang malawak nitong pagngiti. Sos, sa ngiting yan, hindi mo pa sinasabi, bro. Alam ko na ang dahilan niyan, biglang puna ng kakambal ni Marcos, kaya nagtawanan sila. Ano pa nga ba? Sa mga mukha nyo pa lang, halata namang may alam na kayo, sabi ni Marcos na napailing-iling na lang habang nakangiti. Pero sige, kahit alam nyo na, ay sasabihin ko pa rin, nag-propose na ako kay El, and yes, engaged na po kami. And we're planning to get married as soon as possible, pag-amin ni Marcos habang masaya siyang nakatitig sa kanyang mapapangasawa. Nahihiya namang pinakita ni Ilab ang kanyang daliri na may singsing para kumpirmahin iyon, matapos siyang tignan ng mga magulang ni Marcos na tila humihingi ng kanyang pagsang-ayon.
Ayoko na pong patagilin pa to. Gusto ko nang bumuo ng sariling pamilya kasama si Ilab, dagdag pa ni Marcos. Kaya naman napuno ng panunukso ang kanilang dalawa ni Ilab ang sandaling iyon. Sa kabila ng hindi nila magandang simula noon, sa kabila ng masakit na pinagdaanan nila, natuto sila sa isa't isa. Nagbago sila dahil sa isa't isa at nahanap din nila ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Sinong mag-aakala na ang kwentong nagsimula sa hate ay mauuwi sa love? Love na nagbigay daan para baguhin ni Marcos ang kanyang sarili, love na naging daan para matanggap ni Ilab ang sarili at maging confident siya, at love na naging daan para bumuo ng makahulugan na buhay para sa isa't isa. Wakas, shoutout nga pala sa ating mga avid listeners, Annabel, Norilyn, and Philip from New Territory, HK, Maria Teresa Garque from Taiku, Hong Kong, Ed Store, Mayapa, Calamba City, Holo Erica from Bahrain, Jessica Navarro from Fan, Hong Kong, Miss Bea Angoy from Mix Vlog, Rome, Italy, Julie GRY Pagunuran from Galimuyod, Ilocos Sur, at OFW from Jeddah. Maraming salamat po.